Hello mga kareal, tigil pasada po muna tayo ngayon dahil may overtime na naman po tayo na electric fan dumating ng gabi na. Unahin natin ito, dito ay bukas ay kukunin umaga. Sabi ng may-ari ay ito daw ay hirap umikot at umuugong na lang. Kaya subukan natin, saksak natin sa outlet. Pindutin natin yung switch number 1. Ayan, umuugong, patayin at huwag natin ibabad na naka-on ang switch dahil baka mag-cut off ang thermal fuse nito. Subukan natin sa number 2. Ayan, ugong lang. Nagbabibrate po siya. Subukan po natin sa switch number 3. Okay, umikot naman siya. Ayan, gumagana. Pero mabagal. Bumabagal ng bumabagal. Patayin. Sa switch number 1 ulit. Ayan, ugong lang. Number 2, ugong lang. Sa number 3, ayun, nawala na. Ayaw nang umikot. Natsempuhan lang natin na umikot sa number 3. Pagka ganyan, sa number 1 at number 2 ayaw gumana. Sa number 3, gumagana. Posibleng capacitor po ang sira niyan. Pero may posibilidad na bushing shafting ang pwedeng maging suspect dito. Baklasin muna natin ito. Tingnan natin sa loob kung ano ang problema talaga. Bunutin ang plug para safe. At habang binabaklas ko po ito ay maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers dyan, lalong-lalo na sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Donato Matias ng Pasay City, Ben Tambling, Jamal Ariel Labasan, Gani Pitilla, Lorenzo Advencula Jr., Tan Cads, Bencio Bergunyo, Edgardo J.R. Dato, Saldi Mabilangan, Dato Jasim, Dani Ferrer ng Makati, Marina Amistad, si Dario R. Ganun din po sa lahat ng aking mga silent viewers dyan na nanonood kahit hindi nagko-comment. Mega shoutout po sa inyong lahat. Okay, ito po. Nabaklas na natin yung mga cover niya. Medyo madumi, pagpagan lang at maraming alikabok. Okay. Obserbahan po natin yung shafting niya kung matigas or malambot pihiti ng kamay. Ayan, mga kareal. May time na maluwag, may time na mahigpit. Pagka ganyan, ang suspect po natin ay shafting at saka bushing. Tingnan natin kung gas-gas na siya. Bibiyakin lang po natin ang motor para makita natin yung shafting at bushing. Mamaya na natin i-check yung capacitor niya. Unahin natin yung bushing at shafting dahil siya yung una nating nakitang suspect dito. Tanggalin lang yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Okay, ayan. Itabi muna yan. Bunutin natin ang rotor. Pasensya na po kayo't maingay ang aso sa kapitbahay. Matigas. Mahigpit yung shafting doon sa bushing sa bandang likod. Matigas talaga. Ang gagawin po natin dito, pagka matigas tanggalin yung rotor dahil masikip dito sa bushing sa bandang likuran, tanggalin muna natin itong gearbox. Okay. Bunutin natin, matigas pa rin. Ang gagawin po natin pagka ganitong matigas yan, pukpukin po natin ang martilyo dito para lumabas doon. Ayun, lumambot na siya. Ito. Ingatan lang ito. Itihaya na ganyan. At obserbahan natin yung shafting. Ito mga kareal, gas-gas na ang shafting niya. Kabilaan, bandang unahan at bandang likuran. Parehas pong may gas-gas, kaya ang gagawin natin, magpapalit po tayo ng shafting at magpapalit din po tayo ng bushing sa bandang likod at sa bandang harap.
Okay, tanggalin lang itong blower. Nagawa na po ito ng iba. Binawasan na yung pinakang blower niya. Ayan mga ka-real, tanggal ng mga blower at spacer. Unahin po natin na palitan yung shafting, mamaya na yung bushing. Ang tekniko po sa pagpalit ng shafting ay nilalagyan ko muna ng masking tape dito para palatandaan na hanggang doon lang yung rotor. Ito po yung masking tape, ipulupot lang yan dyan. Ayan, nakapulupot na. Paluin lang po ng martilyo dito para mabunot yung shafting. May butas dyan, i-shoot lang yan dyan. Paluin ng martilyo. Nandun na sa ilalim. Ito yung palatandaan natin kung saan ay hanggang doon lang yung rotor. At ito po yung ipapalit natin na bagong shafting. Ito yung luma at ito yung bago. Itapat lang ng ganyan. Ganyan. Lagyan din ng masking tape. Katapat ng masking tape na ilagay doon sa luma. Yan. Ilagay natin yung rotor dito, tapos paluin lang natin para pumasok ang shafting sa rotor, at yung palatandaan dapat ay sakto lang doon sa gilid ng rotor. Ipatong ulit yan dyan sa butas at pukpukin. Kunti pa. Okay, sakto na, nakatama na yung palatandaan natin na masking tape. Tanggalin lang yan. Tapos ibabalik lang po natin yung mga spacer. Kung alin yung tinanggal kanina, ibalik lang po yan. Ayan. Ibalik din yung blower sa bandang unahan. Kasama ang spacer. Okay, ganyan. Ngayon, papalitan na natin yung mga bushing. Unahin natin itong bushing sa bandang likuran. Tanggalin lang yung tornilyo para mabunot natin yung wire at nang mai-open natin yung bushing sa loob. Ayan, medyo madumi. Ipatong sa basahan para hindi magasgasan yung windings. Pagpagan yung housing at maraming alikabok. Tapos tatanggalin natin yung bushing dyan. Para matanggal yung bushing, gumagamit po ako ng DIY na pamamaraan. Ito, tubo na eksakto dito sa cover niya. Ayan o, taob lang natin yan. At sundutin natin yung tatlong lock na yan para makuha yung bushing sa ilalim. Bukain. Ayan. Ito. At ito. Ngayon, baliktarin ulit. Ayan. Ito po yung cover. At ito yung foam. Ito yung bushing na may gas-gas. Papalitan po natin ng bago. Ito yung bago. At ilagay doon. Itabi yung luma. Ibalik yung foam. Okay. At ito yung metal crown na pinapatong dito. Nadurog na yung ibang foam. Dapat po talaga ay mayroon yan na oil foam para mag-absorb ng langis at nang hindi matuyuan yung bushing. Ibalik lang yan dyan. Tapos ibalik yung cover. Ilagay ulit yung tubo na ginagamit natin dito. Itaob. Ayan, nakataob na. Ibabalik lang natin yung lock na tatlo na yan para hindi matanggal yung bushing. Gamit yung shafting na may rotor, pukpukin lang po ng bahagya. Ayan. Okay. Naibalik na natin yung tatlong lock ng cover. Hindi madideform yung housing dahil nakatutok yung tubo. Matibay na ang pagkakalagay. Ibalik na natin dito yung stator. Okay na yan. Itabi yan. At ito namang front housing. Ganun din ang gagawin natin. Tutukan dito ng tubo. Tanggalin yung tatlong lock. Okay, ayan, natanggal. Ilagay lang yan dyan. Kunin natin yung bushing at itabi dun sa
tinanggal kaninang sira, lagyan ng bago. Ito yung bago, tapos ibalik yung foam, then ibalik na itong cover. Tutukan ulit ng tubo para mailak. Idiin lang yan at pukpukin ulit ng shafting dito. Ihitin lang yan. At ito naman, idiin lang. Then itong isa. Okay na po yung tatlong lock. Pwede na po natin itong ikabit. Bago ilagay itong rotor ay unahin muna nating ibalik yung gearbox. Kung ano ang posisyon kanina, ganun lang ibalik. Okay. Ngayon sukatin na po natin yung rotor. Sakto na itong front housing. Okay, good na rin. Tama yung clearance nya. Walang alog kaliwa kanan, taas baba. Bunutin ulit. At lagyan natin ng langis. Lagyan natin ng langis ang bushing na nasa bandang likuran. Okay, bitawan yan. At lagyan na rin itong front bushing. Ibalik na sa dating pwesto ang rotor. At lagyan ng 4 na tornilyo bawat kanto. Para mahigpitan yung mga tornilyo, gamitan na G's ang size. Okay, mahigpit na. Ibalik na yung pin. Okay, ayan na. Malambot siyang pihitin at merong play. Walang alog sa taas at baba, kaliwa kanan, walang alog. Good po yan. Ngayon ay ibalik na natin sa neck yung motor. Ibalik na rin ang swing arm. Okay, naibalik na po yung swing arm. Itong capacitor, bago natin i-check, subukan muna natin na paanda rin. Tingnan natin kung malakas pa. Pero kung mahina na ito, i-check natin ang value nito. Bago natin isaksak yan sa outlet, i-check muna natin ang resistance. Dahil ito ginalaw natin, baka nagkaroon ng short circuit or grounded. Gamit ang ohmmeter. Ayan, nakakabit na yung dalawang test probe sa plug terminals. I-switch natin sa number 1. Ayan, nagkaroon ng reading. Patayin. Number 2. Patayin. Number 3. Okay, good siya. Normal ang reading. At wala ring ground dito sa housing. Subukan natin ito na lagyan ng LC. Para matesting natin kung good na siya. Ihiwalay lang yung capacitor.
para hindi maipit, at isaksak natin ito sa outlet. Okay, nakasaksak na sa outlet. Subukan natin na switch number 1. Okay, gumana na mga kariyan. Patayin. Sa number 2. Umiikot pa rin, patayin. Sa number 3. Ayan, umiikot. Gumana na po ang electric fan. Subukan natin at pakiramdaman natin kung okay na siya sa switch number 1. Okay. Number 1. Good na po yan. Malakas pa po yung capacitor mga kariyan. Shafting at bushing po ang may problema, kaya hirap umikot ang LEC ng electric fan na ito. Okay, lilinisin muna natin yung ibang parts nito bago natin ikabit at i-fix na. Ganun lamang po ang problema. Hindi lahat po ng sira ng electric fan na mahinang umikot ay capacitor. Posible po na shafting at bushing din. Paki-like and share na lang po ng video ito para malaman din ng iba. Kung bago pa lang kayo, paki-subscribe na rin dahil ito po ang aking munting channel. Your real life, Big S, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.